Ang alikabok ay sumasayaw sa hangin, kasabay ng pananabik at pangamba sa puso ni Jong. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang tahimik, ngunit makasaysayang barangay Dalampasigan. Dahil sa isang pangako, isang sumpa, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ngunit ang tawag ng dugo ay malakas, at ngayong wala na ang kanyang ama, wala nang dahilan para magpatuloy sa pagtatago. Bumaba siya mula sa bus, bitbit ang isang lumang maleta na naglalaman ng kanyang mga gamit at mga lihim. Ang baryo ay halos walang pinagbago. Mga lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, ang matinding sikat ng araw na bumabalot sa lahat, ang amoy ng dagat na halo-halo sa amoy ng tuyong isda. Ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga matatandang nagkukwentuhan sa lilim ng punong mangga, ang lahat ay tila nakatigil sa panahon. Ngunit sa likod ng payapang tanawin na ito, nararamdaman ni Jong ang isang kakaibang tensyon, isang uri ng pananabik na parang may naghihintay. Jong, ikaw ba yan? Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng pag-aalala. Paglingon niya, nakita niya si Kaanding, ang matandang albularyo. Ang kanyang buhok ay mas maputi kaysa dati, ang mukha ay mas kulubot, ngunit ang mga mata ay nananatiling matalas, tila nakakakita sa kanyang kaluluwa. Si Kaanding ang isa sa mga dahilan kung bakit siya bumalik. Ang kanyang karunungan at ang kanyang koneksyon sa mundo ng mga espiritu ang tanging pag-asa ni Jong. Kaanding, bati niya na may bahid ng paggalang sa kanyang boses. Kumusta po kayo? Buhay pa, Jong, sagot ni Kaanding na may malungkot na ngiti. Bumalik ka na pala. Para sa libing ng iyong ama. Tumango si Jong, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng albularyo. Opo, Kaanding. Kailangan ko pong umuwi. Alam ko, Jong, patuloy ni Kaanding, hinawakan ang kanyang braso. May gusto akong itanong sa'yo. Isang bagay na matagal na kitang gustong itanong. Naaalala mo pa ba si Melissa? Ang tanong na yon ay parang kidlat na tumama sa kanya. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang takot, ang pagkabighani, ang sakit. Melissa. Ang pangalan na pilit niyang tinatakpan ng alikabok ng panahon. Ang babaeng bumago sa dalampasigan. Ang babaeng nakakatakot. Si Melissa, nauutal niyang sagot habang pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon. Matagal na po yon, Kaanding. Bakit niyo pa po siya binabanggit? Hindi nakakalimutan ang mga ganoong bagay, Jong, mariin na sabi ni Kaanding, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Ang mga nilalang na tulad niya ay hindi basta-basta nawawala. Basta tandaan mo, Jong. Mag-ingat ka. May masamang hangin sa dalampasigan. Mas masama kaysa dati. Naglakad si Jong papunta sa kanilang lumang bahay. Ang mga salita ni Kaanding ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang bahay na puno ng alaala ng kanyang ama, ng kanyang kabataan, ng isang buhay na sana ay naging masaya. Habang tinitingnan ang bakuran na puno ng alikabok, unti-unti niyang naaalala ang tag-init na nagsimula ang lahat. Ang tag-init nang dumating si Melissa. Ang tag-init ng pagbabago. Ang tag-init ng kapahamakan. Noong mga panahong iyon, si Jong ay isang binatilyong puno ng pangarap at pag-asa. Katatapos lang niyang magtapos ng high school at nagbabalak na mag-aral sa Maynila. Ngunit ang kanyang mga plano ay nabago nang dumating si Melissa. Hindi niya makalimutan ang unang pagkakataon na nakita niya si Melissa. Nakatayo ito sa harap ng simbahan, tila isang anghel na naligaw sa lupa. Maputi ang kanyang balat, halos kasimputi ng gatas. Mahaba at itim ang kanyang buhok, bumabagsak sa kanyang likod na parang talon. Ang kanyang mga mata ay malalaki at kulay esmeralda, at ang kanyang ngiti. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Parang may salamangka. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Lahat ng kalalakihan sa baryo, bata man o matanda, ay nahumaling sa kanya. Siya ay maganda, mahinhin, at palaging nakangiti. Ngunit may kakaiba sa kanya. Isang lamig sa kanyang presensya, isang katahimikan na parang kumakain ng espasyo. Parang may tinatago siyang malalim na sikreto.
Si Jong, noong panahong iyon, ay walang kamuwang-muwang sa mga panganib na nagkukubli sa dilim. Nabighani siya sa misteryo ni Melissa sa kanyang kakaibang alindog. Gusto niyang malaman kung sino siya, kung saan siya nanggaling, kung ano ang kanyang mga pangarap. Hindi niya alam na ang kanyang pag-uusisa ay magdadala sa kanya sa isang mundo ng takot at kababalaghan. Pero may isang pangyayaring hindi niya makakalimutan, isang pangyayari na nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Sa gabi ng pagdating ni Melissa, ang mga aso sa baryo ay nag-uunahang tumahol sa dilim. Hindi lang basta tahol. Ito ay matinding paggangal na parang nakakita sila ng isang bagay na nakakatakot. Parang nakita nila ang kamatayan mismo. Kinabukasan, may kumalat na balita sa buong baryo. Isang balita na nagdulot ng takot at pag-aalala sa puso ng bawat isa. Hindi alam ni Jong kung saan nanggaling si Melissa. Walang nakakita sa kanya na dumating sa baryo. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang mga magulang o kung ano ang kanyang pinanggalingan. Basta't isang araw, naroon na siya. Parang sumulpot na lang sa lupa. Ang kanyang bahay ay isang lumang kubo sa labas ng baryo, malapit sa gubat. Walang nakatira doon sa loob ng maraming taon, at sinasabi ng mga matatanda na pinamumugaran ito ng mga engkanto. Ngunit hindi natakot si Melissa. Pinasigla niya ang kubo, nilagyan ng mga bulaklak at mga halaman. Ginawa niyang paraiso ang isang lugar na kinatatakutan. Si Jong ay madalas dumalaw kay Melissa. Gusto niyang malaman ang kanyang kwento, ang kanyang mga lihim. Ngunit si Melissa ay mailap. Hindi siya nagkukwento tungkol sa kanyang nakaraan. Palagi siyang nag-iba ng usapan, palaging nagtatago. Bakit ka napadpad sa dalampasigan, Melissa? Tanong ni Jong isang araw, habang nakaupo sila sa kanyang balkonahe. Ngumiti si Melissa, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang ng tahimik na lugar, Jong. Isang lugar kung saan makakapagsimula ako ulit. Magsimula ulit, tanong ni Jong, nagtataka. Mula saan? Mula sa lahat, sagot ni Melissa, tumingin sa malayo. Mula sa mga pagkakamali, sa mga pagkabigo, sa mga sakit. Hindi na nagtanong pa si Jong. Alam niyang may malalim na sugat sa puso ni Melissa. At gusto niyang maging bahagi ng kanyang paghilom. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nagdududa. May kakaiba kay Melissa. May hindi siya maintindihan. Bukod sa kanyang pagiging mailap, may iba pang mga bagay na nagpapabagabag kay Jong. Halimbawa, hindi siya kumakain ng bawang. Sinasabi niya na allergic siya dito. At hindi rin siya nagpapakita sa araw. Palagi siyang nagtatago sa lilim, palaging umiiwas sa sikat ng araw. Ang mga aso sa baryo ay patuloy na tumatahol sa kanya. Hindi sila tumitigil kahit anong gawin ni Melissa. Parang nakikita nila ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga matatanda sa baryo ay nagbabala kay Jong. Sinabi nila na lumayo siya kay Melissa. Sinabi nila na siya ay masama. Sinabi nila na siya ay isang aswang. Ngunit hindi nakinig si Jong. Nabighani na siya kay Melissa. Hindi niya kayang paniwalaan na siya ay isang halimaw. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Ang araw na nakita niya ang tunay na kulay ni Melissa. Si Mang Carling, ang matandang lasenggo, ay natagpuan na patay sa tabing sapa. Wala siyang sugat, walang senyales ng karahasan. Ngunit ang kanyang mukha ay nanlilisik, tila sumigaw sa huling sandali. Ang katawan niya ay tuyong-tuyo, parang wala ng dugo. Sabi ng barangay tanod, stroke daw. Natural cause. Ngunit hindi naniniwala ang mga matatanda sa baryo. Alam nila kung ano ang nangyari. Aswang, bulong ni Aling Ising habang tinitingnan ang bangkay ni Mang Carling. Bumalik na ang sumpa ng dalampasigan. Huwag kayong magsalita ng ganyan, sabi ng barangay tanod na may bahid ng takot sa kanyang boses. Walang aswang. Mga kwento lang yan ng matatanda. Hindi, Tonyo, sagot ni Aling Ising. Alam ko ang nakita ko. Ang aswang ay bumalik. At kailangan natin siyang pigilan.
Kinabahan si Jong nang marinig niya ang mga usapan ng mga matatanda. Hindi siya naniniwala sa mga aswang. Para sa kanya, mga kwento lang ito ng matatanda, mga pamahiin na walang basehan. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Mang Carling ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang isipan. Aswang, tanong ni Jong sa kanyang ama nang makauwi siya sa bahay. Totoo po ba ang mga aswang, Papa? Tumingin ang kanyang ama sa kanya na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Anak, sa mundong ito, may mga bagay na hindi natin maintindihan. May mga nilalang na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng pagkakataon para manakit. Hindi mo kailangang maniwala sa kanila, pero kailangan mong maging maingat. Pero Papa, sabi ni Jong, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Mga kwento lang yan. Bahala ka, anak, sagot ng kanyang ama. Basta tandaan mo ang sinabi ko. Mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Hindi pinansin ni Jong ang mga babala ng kanyang ama. Para sa kanya, pananakot lang ito ng matatanda. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Ang katahimikan sa baryo ay naging mas nakakakilabot. Ang mga anino ay tila gumagalaw sa gabi. At ang presensya ni Melissa, parang may nagbago. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakarinig siya ng isang kakaibang ingay sa gubat. Parang ungol ng hayop, parang iyak ng bata. Kinilabutan siya, ngunit hindi niya mapigilang mag-usisa. Sinundan niya ang ingay hanggang sa makarating siya sa isang clearing sa gitna ng gubat. At doon, nakita niya si Melissa. Nakasuot ito ng puting duster, lumulutang ang buhok, at parang may kinakain sa may ilalim ng puno. Nakadikit ang kanyang mukha sa isang bagay na hindi niya makita. Nagtago si Jong sa likod ng puno. Sinubukan niyang silipin kung ano ang ginagawa ni Melissa. At nang makita niya, napasigaw siya sa takot. Kinakain ni Melissa ang isang katawan ng hayop. Dumudugo ang kanyang bibig, puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay pula, parang apoy. Melissa, sigaw ni Jong. Napalingon si Melissa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sino ka? Tanong niya na may malamig na boses. Tumakbo si Jong. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita. Hindi niya alam kung ano si Melissa. Ngunit alam niyang siya ay mapanganib. Alam niyang siya ay isang halimaw. Pagdating sa bahay, halos hindi makahinga si Jong. Sinubukan niyang ikwento sa kanyang ama ang nakita, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang takot ay bumalot sa kanya, parang isang malamig na kumot. Anak, ano ang nangyari? Tanong ng kanyang ama, nag-aalala. Nakita mo ba siya? Tumango si Jong, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang ama. Opo, Papa. Nakita ko siya. Si Melissa. Siya ay, hindi niya kayang sabihin. Hindi niya kayang paniwalaan. Siya ay isang aswang, anak, sabi ng kanyang ama na may malungkot na ngiti. Alam ko na. Matagal na. Pero Papa, sabi ni Jong. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit hindi niyo po ako binabalaan? Gusto kitang protektahan, anak, sagot ng kanyang ama. Gusto kong manatili kang malayo sa kanya. Pero huli na ang lahat. Nabighani ka na sa kanyang alindog. At ngayon, wala na akong magagawa. Pero Papa, sabi ni Jong, hindi ako naniniwala sa inyo. Si Melissa ay mabait. Hindi niya kayang manakit. Ikaw ang bahala, anak, sagot ng kanyang ama. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Ang aswang ay mapanlin lang. Gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Hindi nakinig si Jong sa kanyang ama. Para sa kanya, nagkakamali lang ito. Hindi niya kayang paniwalaan na si Melissa, ang babaeng minamahal niya, ay isang halimaw. Kinabukasan, nagpasya siyang harapin si Melissa. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Pumunta siya sa bahay ni Melissa. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot.
Sinubukan niyang buksan ang pinto, at nagulat siya nang makita niya na hindi ito nakasara. Pumasok siya sa bahay. Ang loob ay madilim at tahimik. Amoy ng insenso at mga halamang gamot ang bumalot sa kanyang ilong. "Melissa," tawag ni Jong na may nanginginig na boses. "Melissa, nandito ako." Walang sumagot. Naglakad si Jong sa loob ng bahay. Nakita niya ang isang altar na puno ng mga kandila at mga estatwa ng mga santo. Sa gitna ng altar may isang larawan. Kinuha ni Jong ang larawan. At nang makita niya kung sino ang nasa larawan, napasigaw siya sa takot. Ang larawan ay ng kanyang ama. Nakangiti ito at katabi nito ay si Melissa. Nakasuot ito ng puting damit at ang kanyang mga mata ay pula, parang apoy. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Salamat sa pagdala sa akin ng iyong anak," basang sulat. "Siya ang magiging susi sa aking walang hanggang buhay." Naintindihan ni Jong ang lahat. Ang kanyang ama, ginamit siya. Ipinagkanulo siya. At si Melissa, siya ay nagtagumpay. Habang nakatayo si Jong sa bahay ni Melissa, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang presensya na papalapit sa kanya, isang presensya na puno ng galit at kapangyarihan. Lumingon siya at nakita niya si Melissa. Nakasuot ito ng itim na damit at ang kanyang mga mata ay pula, parang apoy. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutulis. "Nakita mo na ang katotohanan, Jong," sabi ni Melissa na may malamig na boses. "Alam mo na kung sino ako." Hindi sumagot si Jong. Hindi niya kayang magsalita. "Hindi mo ako mapipigilan, Jong," patuloy ni Melissa. "Malapit na akong magtagumpay. Malapit na akong maging walang hanggan." "Hindi ako papayag," sabi ni Jong, sa wakas nakahanap ng lakas para magsalita. "Hindi ko hahayaan na manakit ka pa ng iba." "Hindi mo ako kayang pigilan," sabi ni Melissa. "Mas malakas ako sa'yo. Mas matalino ako sa'yo." "Hindi ako nag-iisa," sabi ni Jong. "May mga taong handang tumulong sa akin." "Sino?" tanong ni Melissa na may mapanuyang ngiti. "Sino ang tutulong sa'yo?" "Ang mga matatandang naniniwala sa mga pamahiin. Ang mga batang nagtatago sa ilalim ng kanilang mga kumot." "May mga taong naniniwala sa akin," sabi ni Jong. "May mga taong handang lumaban para sa dalampasigan." "Nagkakamali ka, Jong," sabi ni Melissa. "Walang magtatangkang pigilan ako. Dahil lahat sila ay akin na." Biglang sumulpot ang mga kalalakihan ng baryo mula sa dilim. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Ang mga ni Melissa. "Patayin siya," utos ni Melissa. Lumapit kay Jong ang mga kalalakihan ng baryo. Handa na siyang patayin. Ngunit bago pa sila makalapit, may isang boses na sumigaw. "Huwag kayong lumapit sa kanya." Si Kaanding ang pumasok sa bahay. May hawak itong isang buntot ng page at isang krus. "Lumayo ka sa kanya, Melissa," sabi ni Kaanding na may matapang na boses. "Hindi kita hahayaang manakit pa ng iba." "Kaanding," sabi ni Melissa na may galit sa kanyang boses. "Matagal na kitang gustong patayin. Ikaw ang pumipigil sa akin sa loob ng maraming taon." "Hindi mo ako mapipigilan, Melissa," sabi ni Kaanding. "Dahil ang liwanag ay mas malakas kaysa sa kadiliman." Nagsimula ang laban. Si Kaanding ay ginamit ang kanyang buntot ng page at krus para itaboy si Melissa. Ang mga kalalakihan ng baryo ay sumubok na pigilan siya, ngunit sila ay walang lakas laban sa kanyang kapangyarihan. Tumayo si Jong, handa na siyang tumulong. Alam niyang hindi siya malakas katulad ni Kaanding, pero kailangan niyang gawin ang lahat para iligtas ang dalampasigan. Sa tulong ni Jong, nagawa ni Kaanding na itaboy si Melissa. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Alam nilang babalik si Melissa, mas malakas kaysa dati. "Kailangan nating malaman kung paano siya mapapatay," sabi ni Jong. "Kailangan nating hanapin ang kanyang kahinaan." "Tama ka, Jong," sagot ni Kaanding.
Kailangan nating gamitin ang lahat ng ating nalalaman. Kailangan nating hanapin ang sagot sa ating mga tradisyon. Nagpasya silang magsagawa ng tawas. Isang ritual na ginagamit para malaman ang mga lihim at mga nakatagong katotohanan. Sa gabing iyon, nagtipon sila sa bahay ni Kaanding. Sinindihan nila ang mga kandila, nag-usal ng mga dasal, at nagsimulang magtawas. Sa usok ng insenso, lumitaw ang isang imahe. Isang imahe ng nakaraan. Nakita ni Jong si Melissa noong siya ay isang tao pa. Nakita niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang buhay. Nakita rin niya ang kanyang pagbabago. Ang kanyang kasakiman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadiliman. Nakita niya kung paano siya naging isang aswang. Kung paano niya pinatay ang kanyang pamilya para magkaroon ng walang hanggang buhay. Kung paano niya sinumpa ang kanyang sarili sa kadiliman. At nakita niya ang kanyang kahinaan. Ang kanyang puso. Ang kanyang puso na puno ng galit at sakit, ang kanyang kahinaan. Kailangan nating sirain ang kanyang puso, sabi ni Kaanding. Iyon ang tanging paraan para mapatay siya. Pero paano? Tanong ni Jong. Paano natin sisirain ang kanyang puso? Hindi ba siya immortal? Hindi siya immortal, Jong, sagot ni Kaanding. May sumpa siya. Ang sumpa ay nagsasabi na kung sisirain ang kanyang puso, mamamatay siya. Pero mahirap gawin yon. Dahil protektado ang kanyang puso. Kailangan nating hanapin ang paraan para malampasan ang kanyang proteksyon. Nagpasya silang maghanap ng tulong sa ibang mga albularyo. Naglakbay sila sa ibang mga baryo, nagtanong sa mga matatanda, naghanap sa mga lumang aklat. Sa wakas, nakita nila ang sagot. Isang anting-anting. Isang anting-anting na gawa sa puso ng isang bakunawa. Ang anting-anting ay may kapangyarihang sirain ang anumang sumpa. Ngunit mahirap hanapin ang bakunawa. Ito ay isang nilalang na naninirahan sa ilalim ng dagat at bihira itong magpakita sa mga tao. Kailangan nilang maglakbay sa dagat. Kailangan nilang hanapin ang bakunawa. Kailangan nilang iligtas ang dalampasigan. Bago pa man sila makapaghanda para sa kanilang paglalakbay, isang bangungot ang bumalot kay Jong. Gabi-gabi, pinahirapan siya ng mga panaginip na hindi niya maintindihan. Nakikita niya ang baryo na nasusunog, ang mga bahay na nagliliyab, ang mga taong sumisigaw. Nakikita niya ang mga sanggol na umiiyak, ang mga hayop na nagtatago, ang mga puno na nabubulok. Nakikita niya si Melissa, nakangiti, habang pinapanood ang pagkasira ng dalampasigan. Nakikita niya ang kanyang mga mata na pula, parang apoy, habang pinapahirapan ang mga tao. At naririnig niya ang kanyang boses, tinatawag ang kanyang pangalan mula sa ilalim ng lupa. Jong, sabi niya. Bumalik ka sa akin. Kailangan kita. Nagising si Jong na pawisan at nanginginig. Hindi niya maintindihan ang kanyang mga panaginip. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sinabi niya kay Kaanding ang kanyang mga panaginip. Tumingin si Kaanding sa kanya na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Jong, sabi ni Kaanding. Pinaparusahan ka ni Melissa. Sinusubukan niyang takutin ka. Sinusubukan niyang kontrolin ka. Pero bakit? Tanong ni Jong. Bakit ako? Dahil mahal ka niya, sagot ni Kaanding. Dahil ikaw ang susi sa kanyang walang hanggang buhay. Hindi ako papayag, sabi ni Jong. Hindi ako hahayaang magamit niya ako. Hindi ko hahayaang sirain niya ang dalampasigan. Kailangan mong maging malakas, Jong, sabi ni Kaanding. Kailangan mong labanan ang kanyang kapangyarihan. Kailangan mong pigilan ang kanyang kadiliman. Sa parehong araw, nakatanggap si Jong ng isang paanyaya. Mula kay Melissa. Inaanyayahan siya sa isang isalo-salo sa kanyang bahay. Sabi niya, gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Sabi niya, gusto niyang kalimutan ang nakaraan. Alam ni Jong na isang patibong ang paanyaya. Alam niya na gusto siyang patayin ni Melissa. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang paanyaya. Kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang plano.
Kailangan niyang bigyan ng oras si Kaanding para makahanap ng bakunawa. Sa gabing iyon, pumunta si Jong sa bahay ni Melissa. Pagdating niya doon, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang bahay ay puno ng mga tao. Lahat ng mga kalalakihan ng baryo ay naroroon, nakangiti at nagtatawan. Parang walang nangyari. Jong, sabi ni Melissa, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Masaya akong nakarating ka. Alam kong natakot ka sa akin noong nakaraan, pero gusto kong magsimula ulit. Gusto kong maging kaibigan mo. Ngumiti si Jong, pilit na kinokontrol ang kanyang takot. Masaya rin akong nakarating dito, Melissa. Sana ay makalimutan na natin ang nakaraan. Umupo si Jong sa tabi ni Melissa at nagsimula silang mag-usap. Nagtanong si Melissa tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap. Parang walang nagbago. Ngunit nararamdaman ni Jong ang isang kakaibang tensyon. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga kalalakihan ng baryo na nakatingin sa kanya. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ni Melissa na lumalakas. At napansin niya ang isang kakaibang amoy. Amoy ng dugo. Tumingin si Jong sa kanyang inumin. At doon niya nakita ang katotohanan. Ang kanyang inumin ay kulay pula. At may amoy dugo. Siya at ang mga kalalakihan ng baryo ay umiinom ng dugo. Habang nagpanggap si Jong na nakikipag-usap kay Melissa, lihim niyang sinuri ang paligid. Kailangan niyang hanapin ang paraan para makatakas. Kailangan niyang bigyan ng babala ang iba. Ngunit paano? Lahat ng daan ay binabantayan ng mga kalalakihan ng baryo. Ang mga ni Melissa. Sa isang sandali ng kalayaan, nakita ni Jong ang isang lumang aklat sa isang mesa sa gilid. Kinuha niya ito at sinimulang basahin. Ang aklat ay puno ng mga kwento tungkol sa mga aswang, sa mga manananggal, sa mga multo, sa mga engkanto. Mga kwento ng takot, ng pagkasira, ng kadiliman. At doon niya natagpuan ang katotohanan tungkol kay Melissa. Si Melissa ay isang manananggal. Isang nilalang na kayang humiwalay ng kanyang katawan sa kanyang puson at lumipad sa gabi para maghanap ng biktima. Siya ay pinatalsik sa isla ng mga engkanto matapos patayin ang kanyang sariling pamilya para sa immortalidad. Sinumpa siya na laging maghanap ng bagong anyo at mga bagong biktima para mapanatili ang kagandahan at buhay. Naintindihan ni Jong ang lahat. Si Melissa ay hindi tao. Siya ay isang halimaw. At gusto niyang sirain ang dalampasigan. Kailangan niyang gawin ang lahat para pigilan siya. Kailangan niyang iligtas ang kanyang baryo. Lihim na ibinalik ni Jong ang aklat sa mesa. Hindi niya kayang malaman ni Melissa na alam niya ang katotohanan. May problema ba, Jong? Tanong ni Melissa na may mapanuyang ngiti. Mukhang natatakot ka. Wala, sagot ni Jong, pilit na kinokontrol ang kanyang takot. Okay lang ako. Masaya akong kasama ka. Talaga? Tanong ni Melissa. Kung ganoon, bakit hindi ka uminom pa ng dugo? Hindi sumagot si Jong. Alam niya na sinusubukan siya ni Melissa. Uminom ka, Jong, sabi ni Melissa na may matigas na boses. Kung hindi ka uminom, malalaman kong alam mo na ang katotohanan. Tumingin si Jong sa kanyang inumin. Alam niya na kung uminom siya, magiging isa siya sa mga ni Melissa. Magiging isa siya sa mga halimaw na sumisira sa dalampasigan. Ngunit kung hindi siya uminom, malalaman ni Melissa na alam niya ang katotohanan. At papatayin siya nito. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Isang desisyon na magliligtas sa kanyang baryo. Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon ni Jong ang kanyang inumin sa mukha ni Melissa. Sumigaw si Melissa sa galit. Ang kanyang mga mata ay pula, parang apoy. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at ang kanyang mga kuko ay lumabas. Alam mo na ang katotohanan, sabi ni Melissa na may nakakatakot na boses. Alam mo na kung sino ako. Sagot ni Jong, handa na para sa laban. Alam ko na isa kang halimaw. Alam ko na gusto mong sirain ang dalampasigan. Pero hindi ako papayag.
Pigilan kita. Hindi mo ako kayang pigilan, sabi ni Melissa. Mas malakas ako sa'yo. Mas matalino ako sa'yo. Lahat sila ay akin. Sumugod si Melissa kay Jong, handa na siyang patayin. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumulpot si Kaanding. May hawak itong isang buntot ng page at isang krus. Lumayo ka sa kanya, Melissa, sabi ni Kaanding na may matapang na boses. Hindi kita hahayaang manakit pa ng iba. Kaanding, sabi ni Melissa na may galit sa kanyang boses. Matagal na kitang gustong patayin. Ikaw ang pumipigil sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako mapipigilan, Melissa, sabi ni Kaanding. Dahil ang liwanag ay mas malakas kaysa sa kadiliman. Nagsimula ang laban. Si Kaanding ay ginamit ang kanyang buntot ng page at krus para itaboy si Melissa. Ang mga kalalakihan ng baryo ay sumubok na pigilan siya, ngunit sila ay walang lakas laban sa kanyang kapangyarihan. Tinulungan ni Jong si Kaanding, ginamit ang lahat ng kanyang lakas para labanan si Melissa. Alam niya na hindi siya malakas katulad ni Kaanding, pero kailangan niyang gawin ang lahat para iligtas ang dalampasigan. Habang naglalaban sila, nakita ni Jong ang isang pagkakataon. Nakita niya ang isang kahinaan sa depensa ni Melissa. Sumugod si Jong kay Melissa, itinulak siya papunta sa bintana. Nabagsak si Melissa sa bintana at nahulog sa labas. Tumakbo si Jong papunta sa bintana at nakita niya si Melissa na nagbabago. Humiwalay ang kanyang katawan sa kanyang puson at lumipad sa gabi. Ang kanyang tunay na anyo ay nakakatakot. Ang kanyang mga pakpak ay malalaki at itim, ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutulis, ang kanyang mga mata ay pula, parang apoy. Hindi pa tapos, Jong, sabi ni Melissa na may nakakatakot na boses. Babalik ako. At papatayin kitang lahat. Lumipad si Melissa papalayo na wala sa dilim. Alam ni Jong na hindi pa tapos ang laban. Alam niya na babalik si Melissa. At kailangan nilang maging handa. Sa mga sumunod na araw, naghanda si Jong at Kaanding para sa pagbabalik ni Melissa. Nagtipon sila ng mga anting-anting, nag-usal ng mga dasal, at nag-aral ng mga lumang aklat. Kailangan nilang malaman kung paano mapapatay si Melissa ng tuluyan. Hindi sapat na siya ay mapalayo. Kailangan nilang wakasan ang kanyang sumpa. Samantala, ang mga kalalakihan ng baryo ay nanatiling nasa ilalim ng kontrol ni Melissa. Sila ay mga nito, handang gawin ang anumang ipautos niya. Sila ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga sandata. Alam ni Jong na hindi niya kayang labanan si Melissa ng harapan. Hindi niya kayang talunin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Kailangan niyang gumamit ng kanyang talino, ng kanyang puso, ng kanyang pananampalataya. Isang gabi, habang nag-aaral sila ni Kaanding ng mga lumang aklat, nakita ni Jong ang isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kwento tungkol sa isang sinaunang ritual. Isang ritual na ginagamit para mapatay ang isang manananggal. Ang ritual ay nangangailangan ng isang alay. Isang alay na nagmula sa dugo ng manananggal. Isang alay na nagpapakita ng tunay na pagmamahal at sakripisyo. Naintindihan ni Jong ang ibig sabihin ng kwento. Kailangan niyang maging alay. Kailangan niyang ipakita kay Melissa ang tunay na pagmamahal. Kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa dalampasigan. Sinabi niya kay Kaanding ang kanyang plano. Tumingin si Kaanding sa kanya na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi, Jong, sabi ni Kaanding. Hindi ako papayag. Hindi kita hahayaang magsakripisyo. May iba pang paraan. Kailangan nating hanapin ang Bakunawa. Walang ibang paraan, Kaanding, sagot ni Jong. Ito lang ang tanging paraan para mapatay si Melissa. Kung hindi ko gagawin ito, sisirain niya ang lahat. Sisirain niya ang dalampasigan. Pero paano ka makakasiguro na magtatagumpay ka? Tanong ni Kaanding. Paano ka makakasiguro na hindi ka papatay ni Melissa? Hindi ako makakasiguro, sagot ni Jong. Pero kailangan kong subukan. Kailangan kong maniwala.
Kailangan kong magtiwala sa aking puso. Sa kabila ng pagtutol ni Kaanding, nagdesisyon si Jong na isagawa ang ritual. Alam niyang delikado ito. Alam niyang maaaring ikamatay niya ito. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang iligtas ang kanyang baryo. Sinabi niya kay Kaanding kung ano ang kailangan para sa ritual. Kailangan niya ng isang buntot ng page, isang krus, isang rosaryo, at isang anting-anting na gawa sa puso ng isang bakunawa. Nasaan natin mahahanap ang anting-anting na gawa sa puso ng isang bakunawa? Tanong ni Jong. Alam ko kung saan, sagot ni Kaanding. Sa isla ng mga engkanto. Doon natin mahahanap ang sagot. Sa gabing iyon, naghanda si Jong para sa kanyang paglalakbay. Nagpaalam siya sa kanyang ama, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang buong baryo. Alam niyang maaaring hindi na siya makabalik. Kasama ni Kaanding, naglakbay si Jong patungo sa isla ng mga engkanto. Ang paglalakbay ay mahaba at mahirap. Dumaan sila sa mga bagyo, sa mga halimaw, sa mga pagsubok. Ngunit hindi sila sumuko. Nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Alam nilang kailangan nilang makarating sa isla ng mga engkanto. Kailangan nilang makuha ang anting-anting na gawa sa puso ng isang bakunawa. Sa wakas, nakarating sila sa isla ng mga engkanto. Ang isla ay puno ng mga kababalaghan. Puno ng mga engkanto, ng mga duwende, ng mga diwata. Naglakad sila sa isla, naghahanap ng anting-anting. Nagtanong sila sa mga engkanto, nagtanong sa mga duwende, nagtanong sa mga diwata. Sa wakas, nakita nila ang sagot. Isang matandang diwata. Isang diwata na may kapangyarihang makita ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Sinabi ng diwata na ang anting-anting ay nakatago sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng isla. Sinabi niya na kailangan nilang maglakbay papunta doon. Naglakbay sila papunta sa puno. Ang paglalakbay ay puno ng mga panganib. Nagdaan sila sa mga halimaw, sa mga patibong, sa mga pagsubok. Ngunit hindi sila sumuko. Nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Alam nilang kailangan nilang makarating sa puno. Kailangan nilang makuha ang anting-anting. Sa wakas, nakarating sila sa puno. At doon, nakita nila ang anting-anting. Kinuha ni Jong ang anting-anting. At nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng bakunawa. Ngayon, handa na siya para sa laban. Handa na siyang harapin si Melissa. Handa na siyang iligtas ang dalampasigan. Bumalik sila ni Kaanding sa dalampasigan. At nang makarating sila doon, nakita nila ang baryo na nagliliyab. Nakita nila ang mga bahay na nasusunog, ang mga taong sumisigaw, ang mga hayop na nagtatago. Si Melissa ay nagtagumpay. Sinira niya ang dalampasigan. Hindi na kayanan ni Jong ang kanyang nakita. Napuno siya ng galit. Nagpasya siyang harapin si Melissa. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Melissa. At nang makarating siya doon, nakita niya si Melissa na nakatayo sa gitna ng apoy. Bumalik ka na pala, Jong, sabi ni Melissa na may nakakatakot na boses. Alam kong babalik ka. Naghihintay ako sa'yo. Itigil mo na ito, Melissa, sabi ni Jong. Huwag mo nang sirain ang dalampasigan. Hindi mo kailangan gawin ito. Huli na ang lahat, Jong, sabi ni Melissa. Nasira ko na ang lahat. Wala na akong babalikan. Hindi pa huli, sabi ni Jong. Kaya pa nating magsimula ulit. Kaya pa natin ayusin ang lahat. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Melissa. Isa kang sinungaling. Lahat kayo ay sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Jong. Mahal kita, Melissa. Mahal ko ang dalampasigan. Gusto kong iligtas ang lahat. Hindi mo ako mahal, sabi ni Melissa. Gusto mo lang akong gamitin. Gusto mo lang akong patayin. Hindi totoo yan, sabi ni Jong. Gusto kitang tulungan. Gusto kong tulungan ang dalampasigan. Hindi mo ako kayang tulungan, sabi ni Melissa. Mas malakas ako sa'yo.
Mas matalino ako sa'yo. Handa na ang sakripisyo. Itinaas ni Melissa ang kanyang mga kamay. At biglang bumagsak ang ulan. Isang ulan ng apoy. Ang buong dalampasigan ay nagliyab. Ang apoy ay kumalat sa buong baryo, sinisira ang lahat. Ngunit hindi natakot si Jong. Nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Alam niyang kailangan niyang harapin si Melissa. Kailangan niyang iligtas ang dalampasigan. Kinuha niya ang anting-anting na gawa sa puso ng isang bakunawa. Itinaas niya ito sa air. At nagsimula siyang magsalita. Melissa, sabi niya. Alam kong nasaktan ka. Alam kong galit ka. Pero hindi ka nag-iisa. Mahal kita. At hindi kita hahayaang sirain ang iyong sarili. Nang marinig ni Melissa ang mga salita ni Jong, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Jong, sabi niya. Hindi ko kayang paniwalaan. Hindi ko kayang magtiwala. Kailangan mong maniwala, Melissa, sabi ni Jong. Kailangan mong magtiwala sa iyong puso. Mayroon kang kabutihan sa loob. Kaya mo itong gawin. Nang marinig ni Melissa ang mga salita ni Jong, nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang kanyang mga pakpak, ang kanyang mga kuko, ang kanyang mga pulang mata. Naging isang tao siyang muli. Jong, sabi ni Melissa na may malambing na boses. Mahal din kita. Pero hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Hindi ko alam kung paano ko magbabago. Tutulungan kita, sabi ni Jong. Tutulungan kitang magbago. Sabay tayong magbabago. Lumapit si Jong kay Melissa. At nang makalapit siya, hinalikan niya siya. Isang halik ng pag-ibig. Isang halik ng sakripisyo. Isang halik ng pagbabago. Nang maghiwalay sila, bumagsak si Melissa. Ang kanyang katawan ay naging abo. Siya ay patay. Ngunit nailigtas ni Jong ang dalampasigan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan ang mga tao ng dalampasigan na ayusin ang kanilang baryo. Nagtayo sila ng mga bagong bahay, nagtanim ng mga bagong halaman, nag-aral ng mga bagong aral. Si Jong ay naging isang bayani. Ngunit hindi siya nakalimot kay Melissa. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kabutihan. Alam niyang nasa puso pa rin niya si Melissa. At balang araw, magkikita silang muli. Lumisan si Jong sa baryo matapos ang trahedya. Alam niyang kailangan niyang magsimula ulit. Wala na si Kaanding. Ipinagtanggol niya ang dalampasigan hanggang sa kanyang huling hininga. Wala na rin si Melissa, nagbuwis ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Ang dalampasigan ay unti-unting bumabangon muli, ngunit ang mga peklat ng nakaraan ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit si Jong, kahit saan man siya magpunta, ay hindi matatakasan ang mga alaala. Ang kanyang panaginip ay patuloy na binabagabag ng mga mukha ng mga namatay, ng apoy, at ng nakakakilabot na boses ni Melissa. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas, bumalik siya sa dalampasigan. Hindi para maghanap ng kaligtasan, kundi para harapin ang kanyang nakaraan. Para matapos ang kanyang nasimulan. Ngunit ang pagbabalik niya ay hindi madali. Sa pagdating niya sa baryo, nalaman niyang may isa pang bangkay ang natagpuan sa sapa. Isang lalaki. Walang sugat, ngunit tuyo ang katawan. At sa kanyang palad may nakaukit. Ang letrang EA. Alam ni Jong na hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang bumalik si Melissa. Habang naliligo siya sa lumang poso sa kanilang bakuran, hindi niya maiwasang kabahan. Ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng huni ng kuliglig at ng mga malalayong tahol ng aso. Napatingin siya sa salamin sa tabi ng banyo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot. Sa likod niya, nakita niyang si Melissa ay nakatayo. Nakasuot siya ng puting duster. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda. Ngunit hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Naningkit ang mga mata ni Jong.
Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Bigla siyang tumingin paharap. Mabilis na kumilos. Wala namang tao. Huminga siya ng malalim. Guni-guni lang, sabi niya sa sarili. Napapagod lang ako. Ngunit nang muli siyang tumingin sa salamin, nakita niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Sa salamin, nakasulat gamit ang dugong na tuyo, "Ako'y nagbabalik." Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang sumpa ng dalampasigan ay patuloy pa rin. At si Jong ay muling haharap sa kanyang takot.